Sa ikatlong episode ng ating Bohol Travel Series, ipapakita natin ang ipinagmamalaking waterfalls sa Dimyao, Bohol, ang Inkumhan Falls at Pangog Falls, maging ang ating tinuluyan sa Lubok at ilang malalapit na tourist destinations na pwede ninyong puntahan mula dito. Madaling araw pa lang ay umalis na tayo mula sa Lubok at gamit ang inarkila nating motor, aabuti ng humigit 30 minuto papunta ng Dimyao, Bohol. Yan, good morning. So ngayon pupunta tayo sa Dimyao, Bohol. Pupuntahan natin yung tinatawag nilang Twin Falls. Wala pang isang oras yung biyahe papunta doon galing sa Lubok. So nag-arkila na naman po tayo ng motor. Marami ang renta ng motorcycle dito sa Lubok, Bohol. Sagana sa magagandang tanawin ang dadaanan ninyo dito since coastal road ang karamihan dito, gaya na lamang dito sa ating hinuntuan. Ayan, so ngayon nasa Dimyao na tayo. Coastal areas pa rin yung nasa likod ko. So malapit na mag-sunrise, magpa 5:30 na. So try natin magpalipad ng drone para tingnan natin yung ganda ng langit or ganda ng coastal view dito sa Dimyao. Parte na ito ng Dimyao at ilang minuto lang ay mararating na natin ang Inkumhan Falls, ang isa sa kilalang waterfalls dito. Yung palatandaan papunta sa Inkumhan Falls. Ito yung elementary school. Bauugan Elementary School. Hindi ko alam kung tama yung basa ko, pero ayan. Nasa tapat lang siya. Tapos eto yung papunta. Wala siyang sign pero sinabi ko na dun sa mga residente dito, pati sa caretaker, na sana magkaroon ng signboard papunta dun sa waterfalls para mas madaling makita ng mga turista. Sa tabi nito ay mayroong rice field na mismong mga residente dito ang nagtatanim, at sa kabilang side naman ay kung saan makikita ang waterfalls. Dito na tayo ngayon sa Dimyao. So ang pupuntahan nating falls ngayon is yung Inkumhan Falls. So nandito tayo sa parking. So dito yung parking ng mga motor. So may bayad pong 10 pesos kada motor. And then 20 pesos naman po sa entrance fee. So meron pong bantay dito, si tatay. Siya po yung bantay dito. So kung may mga question kayo, pwede nyo po siyang tanungin. Ayan. So ito po yung daan papuntang Inkumhan Falls. Ayan. Tayo mga ilang minuto kaya pa... Ano lang po, mga 5 minutos. 5 minutes lang. Ayan. So hindi naman po kailangan ng guide. Minsan mayroong kailangan ng guide. Lalo na yung mga foreigner. Pag foreigner talaga. Oo, mag-guide yun. Okay. Ayan. So mga 5 minutes daw yung lalakarin natin. Dire-diretso yan papunta dun sa Inkumhan Falls. Yan, medyo kakaiba yung pangalan ng falls, no? Siguro kasi salitang lokal. Yan. So sementado nga yung daan. So susundan lang natin yan. Hindi na tayo maliligaw. Oras ko ngayon is mga
6:15 AM. So mga 4:30 umalis na tayo dun sa Lubok. Nagmotorsiklo na tayo. Kaso although less than 1 hour siya, medyo natagalan ako kasi hinto ako ng hinto. Kasi ang daming magagandang view dun sa daan, lalo na yung mga coastal areas. O nakita nyo naman siguro yung sunrise. Talagang kahit sino, lalong lalo na sa mga turista gaya ko, ma-appreciate yung gandang yon. Kaya kailangan ko talagang huminto. Yan. So may mga bakal or railings na pwedeng hawakan or guide para sa mga turista. Yan. Ito may hagdan pababa. Mukhang malapit na tayo, nadidinig na natin yung yung tunog ng waterfalls. So sa paligid, parang nasa gitna siya ng gubat eh. So nababalot ng mga matataas na punong kahoy. Yan o, yung mga puno ng niyog. Ayan. So ayun na siya. Ayan na siya. So nandito na tayo sa Inkumhan Falls. So tayo lang yung nag-iisa dito kasi maaga pa at araw ng Lunes ngayon. So siguro sa mga weekends or holidays, dinadagsa itong waterfalls nito. So mababa lang yung cascade o yung pagbagsak ng tubig mula sa falls. And yung tubig niya, yung kulay ng tubig niya medyo greenish, bluish. Parang yung sa Kawasan Falls, parang ganun din yung kulay niya. Napakaganda ng tubig nito at napakalinis. Bagamat hindi pa ito ganoon dinarayo ng mga turista, siguradong hindi magtatagal ay dadayuin din ito dahil sa angking ganda ng lugar. Sa mga pupunta rito ay siguraduhin lamang na pangalagaan natin ang lugar at huwag magkalat upang mapanatili natin ang ganda nito. Sumunod nating pinuntahan ang Pangog Falls o kilala din sa tawag na Twin Falls dito sa Dimyao. Bago marating ang sementadong daan na ito ay kailangan mag-trek o sumakay sa habal-habal. Hindi kinaya ng dala nating scooter ang daan since malubak, maputik at hindi natin kabisado ang trail. Mayroon namang mga residente na handang mag-guide sa inyo gaya na lamang ni Kuya Ray, ang ating tour guide. Aabutin ng mga 10 minuto ang lakaran papunta sa Pangog Falls. Pero sulit na sulit naman yan dahil talagang makapigilin nga ang ganda nito. So may kadulasan yung mga bato dito at lupa. Kasi syempre waterfalls yan. Minsan malakas yung bagsak ng tubig. So inaabutan yung mga bato at lupa. So medyo siya, palaging halos mamasa-masa. So merong mini bridge dito. Siguro dahil ginawa yan para unang-una makatawid dun sa kabila. At syempre, picture taking spot na rin yan ng mga turista. Yan si Kuya Ray, yung nasa unahan. Ito yung guide natin. Yan. So ngayon, nandito na tayo sa Pangog Falls, sa likuran ko. Yan, napakaganda ng kulay ng tubig. Medyo greenish, parang Kawasan Falls sa Cebu. Kung nakapunta na po kayo doon. Talagang natural na natural yung kulay, malinis. Walang mga basura. So, ayan. Papakita natin sa likuran. Ayan. Ayan. Ganda, diba?
pagbisita natin dito sa Pahangog Falls ay wala pong entrance fee na binabayaran as of November 2023. Maging ang tour guide ay hindi po required, pero kung kakailanganin ninyo ay wala namang fixed na rate na kailangan bayaran. Tinawag na Twin Falls ito dahil may dalawang magkabila ang waterfalls dito o yung tinatawag na cascade or bagsak ng tubig. Sa paligid nito ay nagkalat naman ang naglalakihang bato na siya nagsisilbi na ding picture spot ng mga turista. Doble ingat lamang po dahil may kadulasan ng mga ito at may mga parte na matatala sa mga bato. Sa mga gustong bumisita dito ay pwede kayong magdala ng inyong pagkain, siguraduhin lamang na huwag magkakalat at mag-iwan ng mga basura. After nating bisitahin ang Dimyao, ay inikot na din natin ang iba pang mga tourist destinations malapit sa Lubok, gaya ng Sevilla Twin Hanging Bridge at Busay Dream Falls. Matatandaan na nasira ng bagyong Odette ang Sevilla Twin Hanging Bridge nang umapaw ang ilog at inanod ng malakas na agos ng tubig ang tulay, at noong July 2023 ay muli itong binuksan. Unang-una ay para magamit ng mga residente patawid sa magkabilang kalsada sa ibabaw ng Sipatan River at upang muling maibalik ang turismo ng bayan. Ito ay gawa sa mga kawayan at steel cables at may taas na 25 meters. Ito ay kadalasan nagiging stopover ng mga turista bago sila tumungo ng Chocolate Hills sa Carmen, Bohol. Nakasalukuyan ay mayroon ditong 50 pesos entrance fee para sa may edad 10 pataas. Ilang minuto magmula naman dito ay pwede nyo ring daanan ng Busay Dream Falls. Kapag maganda ang panahon at kondisyon ng tubig, ang mga turista ay pwede dito mag-swimming, mag-kayaking, mag-stand-up paddle, mag-sightseeing at marami pang iba. Bukas ang Busay Dream Falls mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at mayroon ding 50 pesos entrance fee. Yan, so andito na tayo ngayon sa Busay Dream Falls. So, yung Busay Dream Falls, part pa rin siya ng Lubok River. So, kahabaan ng Lubok River is around 80 kilometers. So, marami talagang pwedeng puntahan kapag nandito kayo sa Bohol. So, isa na to, yung Busay Dream Falls. So, ano pa alam mo tayo? Radio. Tatay Radio po is parang caretaker din po dito, or helper po. So kapag may mga turista, pwede po kayong magpa-picture kay tatay kung nag-iisa lang kayo gaya ko, solo. So, thank you tay. Dito naman sa pinakasentro ng bayan ng Lubok, pwede nyo ring bisitahin ang Lubok Church, ang kanilang plaza at katabi nito ang Lubok Floating Restaurant. At kung naghahanap kayo ng murang matutuluyan sa Lubok, you may check Bohol Nipa Huts. Dito tayo nagstay ng 4 na araw dahil sa magandang lokasyon nito at budget friendly lalo na sa mga solo traveler gaya ko. Ito ay nasa tabi lamang ng Lubok River, kaya anytime pwede kayo dito maglakad-lakad o di kaya'y mag-sightseeing. Hello, good morning. So, andito tayo ngayon sa Bohol Nipa Huts. So dito ako nagstay for 3 days and 2 nights. So when in Lubok, pwede nyong i-check itong Bohol Nipa Huts. Yan. Nipa Huts dahil yun talaga yung mga tutuluyan dito. So papakita natin yung loob nung Nipa Hut. Then meron din sila ditong restaurant sa gitna. Then mga motor na pwede nyong rentahan. Yan.
Yan, tingnan natin yung loob ng Nipa Hut. Yan. So, good for 2. Then, pan room. Restaurant nila. Yan si Sir Archie. Siya yung nangangasiwa or caretaker dito. Yan, kapag may mga question kayo, pwede kayong lumapit kay Sir Archie. Tanong-tanong lang kayo. Kasama na ang breakfast when you book your stay with Bohol Nipa Huts. At ang pinaka nagustuhan natin dito ay tahimik ang lugar at super nakaka-relax ang tanawin. Sana ay nagustuhan ninyo ang episode nating ito. Huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel, We Wonder PH. Sa ika-4 naman na episode ay samahan ninyo akong saksihan ang ipinagmamalaking tourist destination sa Alicia, Bohol. Ito ang The Alicia Panoramic Park.